Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon na tanging tagapagligtas, muli Ama, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya at habag, at buong puso Amang nagpapakumbaba at inaamin sa iyong banal na harapan. Wala kaming magagawa kung kami po hiwalay sa iyo. Higit naming kailangan ang iyong tulong. Dalangin po namin, dakilang Diyos, kami po'y inyong kahabagan. Patawarin sa aming mga pagkakasala, linisin sa aming taglay na karumihan, at inihiling namin, dakilang Diyos, maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Hangarin ng puso po namin ang ikaw ay lubos na makilala sa buhay po namin, at patuloy ka namin, O Diyos, maparangalan sa lahat ng aming gagawin. Kaya hinihiling namin, dakilang Ama naming nasa langit, kasihan mo kami na iyong banal na Espiritu upang lubos ka namin makilala sa aming buhay. Samahan mo kami ngayon sa aming pagtitipon sa dako pong ito at patuloy, dakilang Diyos, na ang puso ng bawat isa po sa amin ay dalawin, katagpuin sa pamagitan ng iyong mga salita. Dinggin mo ang aming mga kahilingan at ipagkaloob nawa, Ama, anumang dalangin at kahilingan ng bawat isa, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Purihin natin ang Panginoon.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata ay 12, simula 8 hanggang talata ay 10. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad, ngunit ang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayan. Mahal ba kayo ng Diyos? Sinong naniniwalang mahal siya ng Diyos? Lahat ng naniniwalang mahal siya ng Diyos, pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Diyos na nagbibigay sa atin patuloy ng tagumpay. Amen? Dito po sa atin pong Ebanghelyo, mga kapatid, mayroon po ditong ipinaparating sa atin ng Panginoong Hesus na ang sabi po dyan, ang sino mang kumilalak sa Kanya sa harapan ng mga tao ay kikilanlin niya rin. Ang sabi po sa Ebanghelyo po, dito po ayon kay San Marcos, Kabanata po ay 8 at talata po 38, ito yung kanyang pagkasabi. Kapag ang sino man ay nahihiyang kumilala sa akin, sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan, ay hindi dapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng Anak ng Tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, ang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang salita ay pagyakap natin ng buhay mayroon ang ating Panginoong Hesukristo at pagkakagusto ng buhay na nais ibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen? At ang buhay po na yan, kanina nga po, sabi nga po ni Father, yan yung buhay na kung saan ay pahiram sa atin ng Diyos. At bilang buhay na pinapahiram lang sa atin ng Diyos, ay dapat magamit para po iyan sa karangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi po, mapaparangalan lang natin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay na ibinibigay niya sa atin kung ang ating Panginoong Hesukristo ay kikilanlin natin sa harapan ng maraming tao. Amen? Kung kikilanlin natin siya at kikilanlin natin ang kanyang salita sa harapan ng maraming tao. Kapag kinilala natin ang ating Panginoong Hesukristo sa harapan ng maraming tao at ang kanyang mga salita sa harapan ng mga taong ito, hindi natin ikinakahiya na ipakita sa kanila kung ano ang buhay na mayroon tayo galing sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bilang pagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo, na ipapakilala natin siya sa mga taong ito sa pamamagitan ng buhay meron ka. Amen? Yan, sabi nga, kung anong buhay meron sila, hindi dapat natin iyon tinutularan, kundi dapat ipinapakita natin sa kanila kung ano yung buhay na kaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Maganda ba ang buhay na binibigay sa atin ng Panginoon?
Kapag kinilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi nga po dyan, sa silong ng langit walang ibang pangalan ibinigay ang Diyos sa kaligtasan, sa ikaliligtas ng lahat ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na sa harapan ng mga tao pong ito, ipagmalaki mo na ang tagapagligtas mo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Na anumang mayroon sa paligid po natin, anumang mayroong taglay ang tao, mayroon sa daigdig po nito, ay hindi mo kinakailangan kainggitan sapagkat alam mo, mas higit na biyaya ang binigay sa iyo ni Kristo dahil sa kaligtasang nakakamtan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni San Pablo, kung buong puso nating ipapahayag, ang sabi niya sa Roma chapter 10 verse 9, ipinapahayag po dito ni San Pablo kung paano po ang tao makakamtan po ang tunay na kaligtasan. Ang sabi dito, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Maliligtas ka. Na minsan, marami po na pagtitipon tayo, minsan na kung saan ay nakakasama po tayo, pero madalas minsan sa lumang buhay natin, hindi talaga napag-uusapan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Minsan, may pinuntahan po akong lugar, doon sa pinuntahan kong lugar, ay dinaanan ko yung aking dating kasama sa trabaho, yung aking supervisor. Ang sabi ko, may prayer meeting ang El Shaddai dito sa chapel nyo, dalo ka. Dumalo siya, pero sa labas lang siya ng chapel. Nasa labas lang po siya ng chapel. Nakinig naman siya. Matapos siya makinig, pagtapos ng gawain, ang sabi niya sa akin, saan mo kinuha lahat ng sinabi mo? Kasi kilala niya ako. Kasi supervisor ko po siya noon sa trabaho ko, kaya kung anong mga lakad namin pagtapos ng trabaho, magkasama kami. Kaya alam niya kung ano yung buhay ko. Kaya mga kapatid, nung oras na yan, nung siya'y nakikinig, nung sandali na yan, ang sabi niya matapos, sabi niya, saan mo kinuha ang lahat ng pinagsasabi mo? Nasa atin mga kapatid, alam po natin na kung saan, ang sabi po, kung ipapahayag ng ating labi at buong puso tayong manalig na si Kristo po ay Panginoon, muling binuhay ng Diyos, kakamtan natin ang kaligtasan. At ito yung hindi ikinakahiya ni San Pablo na ipangaral, na ang sabi ni San Pablo sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiyang ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Amen? Kaya wag mo ikahiyang ibahagi si Kristo kanino man. Dahil ang sabi po dyan mga kapatid, kapag hindi natin po ikinahiyang ibahagi si Kristo sa bawat sino man, kikinanlin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang biyaya na yan, sa pamagitan ng pagkilala sa ating Hesukristo, kakamtan natin ang kaligtasan at ang sabi nga po, kung tayo mananalig sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan, na hindi po yan kayang ibigay ng anumang bagay mayroon sa mundong ito, kayamanan, taglay ng tao sa daigdig po nito, na nais ng ating Hesukristo, yung buhay po nito ay makamtan ng lahat. At mapapasalahat ang buhay po nito ng buhay na walang hanggan kung ang lahat ng tao sa daigdig po nito ay makilala at tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Amen. Madadala lang si Kristo sa buhay ng isang tao, may isasali ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa puso ng isang tao kung ang salita na ito ay nasa puso mo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, taglay ko sa puso ko ngayon ang salita ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito, sinabi po sa ating binasa,
Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang lumait sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Amen? Ang sino mang lumait sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Paano ito nangyayari? Paano natin linalait ang banal na Espiritu? Minsan sa aklat po ng Gawa, ang sabi po dito sa aklat ng Gawa, kabanata po ay 2 at talata po ay 13, sabi dito, ngunit ang iba'y pakutyang nagsabi, mga lasing iyan. Ang konteksto po dito, nung bumaba ang banal na Espiritu, nung araw ng Pentecost sa mga mananampalataya, ang mga mananampalataya ay nagsalita sa iba't ibang wika. Na nung sandali na yan, ang tingin ng mga tao sa paligid nung sandali na yan, may mga nagsabi na kung saan ay yung mga taong iyon ay lasing. Amen. Lasing. Kapag ang isang tao ay lasing, ang taong iyan ay wala sa kanyang sariling kontrol. Amen. Wala sa kanyang sariling kontrol. At alam naman natin, sa panahon po na ito, maraming kapamaraanan si Satanas para ang tao ay ilagay sa ilalim ng kanyang kontrol. Amen. Na nung araw, mga 90s dito sa gawain na to, makikita ka pa minsan na para bang ang mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Na kung ano-anong makikita mo, humahaba ang dila, umaabot hanggang pusod, mga ganong mga kakaibang pagkilos o na nakikita natin na anyo ng tao na inaalihan ng masamang espiritu. Subalit alam naman po natin, ngayon hindi naman ganon na. Wala ka nang makikitang ganon. Iba na rin ang kapamaraanan ni Satanas. Minsan ang kapamaraanan ni Satanas, yung mga pinagbabawal na gamot. Diba? Kapag ang tao ay alipin ng pinagbabawal na gamot, anong tawag? Adik. Diba? Adik. Kapag ang tao ay nalango sa alak, sasabihin lang lasing. Pero lihim po sa ating kaalaman, yun po mga kapatid ay kapamaraanan ni Satanas para ang tao ay ilagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang tao na yan ay magamit sa di magandang gawain. Ang sabi nga noon, ang sabi nung kasama ko, nung sila'y gumagamit ng droga, ang isa sa kanilang nararanasan ay tawag nilang tamang agnas. Tamang agnas, ano? Ang sabi nila, kapag tumingin sila sa salamin, nakikita nila itsura nila, inaagnas. Ang pakiramdam nila, yung katawan nila, inaagnas. Kaya iniisip nila, patay na sila. Yun ang epekto po sa kanila. Kaya para patunayan na sila'y buhay pa, alam niyo kung anong ginagawa nila? Hihiwain yung kanilang mga katawan. Kaya makakita kayo ng mga tao, hiwa-hiwa yung tiyan, hiwa-hiwa yung braso. Yan po yung mga pamamaraan, hiwa-hiwain yung mga katawan, bahagi ng katawan, para makaramdam ng sakit. Dahil yung sakit na nararamdaman, yun po ang magpapatunay na hindi pa sila patay. Buhay pa sila. Kaya minsan pipisaan ng kalamansi, sinong taong matino, minamarinit yung katawan. Di po ba? Dahil po yan sa kagagawan po ni Satanas na kung saan nawawala sa kanyang sariling kontrol. Na dito makikita po natin sinasabi mga lasing yan. Kaya tumayo si Pedro nung sandali at sinabi, hindi mga lasing ang tao na yan dahil 9:00 pala ng umaga. Pag sinabi mo na inaalihan ng masamang espiritu, yung mga taong ito wala sa sarilang kontrol, ang linalait mo ay ang banal na espiritu. Amen? Na tila baga sinasabi po nila nung sandali na yan, yung mga tao na ito ay wala sa kanilang sariling kontrol, wala sa kanilang katinuan. Amen? Yun ang pananaw nila. Maalala ko po ay minsan po ay may nadaanan. Kasama ko to, ito'y dating manager ko rin sa trabaho. Nadaanan ako sa Amorsolo, doon sa labas ng building ng El Shaddai. Nakatayo ako doon, tanghali kasi nag-iisip ako, naka-duty ako, nag-iisip ako kung saan ako kakain. Tama-tama parating tong manager ko. Sabi ko, "Sir, magandang tanghali." Sabi sa akin, "Okay, guy." Yun ang tawag yun, ganun pag tumawag yun.
Sabi niya, Kaegay, kamusta ka na? Asaan ka na ngayon? Kasi alam niya nawala na ako doon sa trabaho. Kasi nung nawala ako doon sa trabaho, lumapit ako sa kanya. Kaya sabi niya sa akin, hayaan mo, pag may bakante, tatawagan kita. Nagkaroon ng bakante, tinawagan yung kapatid ko. Ako naman dito na busy sa El Shaddai. Kaya hindi na ako mag-contact ng kapatid ko. Ngayon po nakita kami. Nung sabi niya sa kanya, sabi niya, saan ka na ngayon? Sabi ko, dito na ako ngayon. Sir, sa El Shaddai. Sagot niya sa akin, sa El Shaddai? Nagpaloko ka rin kay Bilarde? Pero mga kapatid, tingnan niyo po yun. Napakaraming tao na sa pamagitan ng taong ito na sinasabi niya, nagpaloko ka rin. Amen? Maraming tao na buksan sa salita ng Diyos. Maraming taong nagbago. Maraming taong natuto magsisi, talikuran yung kasalanan. Tapos sasabihin mo, hindi gawa ng Diyos. Pipintasan mo ng ganon. Panlalait yun sa banal na Espiritu. Amen. Nakikita mo ang tao kung paano kinikilala si Kristo, kung paano kinikilala at tinatanggap yung kaligtasan kaloob sa Kanya ng Diyos. Tapos sasabihin mo, mga taong yan, sira o ulo. Amen. Nagpaloko ka rin. Patid, minsan po, sa ganung paraan, minsan, nagagawa po natin na laitin ang gawa ng Espiritu sa buhay po ng tao. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang mangyayari kapag po tayo po'y itinatwa natin ang Panginoong Hesus? Ang sabi po dyan, kapag itinatwa natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya rin tayo kikilanlin. Amen? Kung hindi tayo kikilanlin ng ating Panginoong Hesukristo, abay, delikado po yan. Amen? Saan tayo pupulutin? Walang ibang daan patungo sa langit. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Kung hindi natin kikilanlin si Kristo sa buhay natin, saan po tayo pupulutin? Ang sabi nga po, mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi rin tayo kikilanlin ng ating Panginoong Hesukristo. Pag hindi tayo kinilala ng ating Panginoong Hesus, walang tatanggap sa atin sa langit, maliban sa Kanya. Minsan may isang bata na nagpapalipad ng saranggola. Habang lumilipad yung saranggola, tuwan-tuwa po siya. Pero habang lumilipad, pataas yung kanyang saranggola, naputol yung tali. Nung maputol yung tali, tinitingnan po ng bata yung kanyang saranggola na pagiwang-giwang na ang lipad hanggang sa bumagsak yung saranggola pong iyon. At ang ginawa ng bata, kung saan bumagsak yung saranggola, pinuntahan niya yung saranggola pong iyon, muli niyang pinulot at ipinagdugtong yung tali. Kaya muling nagkaroon ng buhay yung saranggola, muli na naman na kung saan nakalipad nung maidugtong ang tali. Ang buhay natin na naputol, ang relasyon ng taong naputol po sa Diyos, ay muling nagkaroon na idugtong sa pamamagitan ng ating ugnayan kay Kristo. Amen? Nagkaroon po yan, muli tayo nagkaroon ng ugnayan sa Diyos, yung relasyon ng tao at ng Diyos na naputol dahil sa kasalanan, ay muling naiugnay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi po dyan, ang bawat nananalig sa ating Panginoong Hesukristo ay nagiging anak ng Diyos. Amen? Nakikita niyo po yung ugnayan po natin sa Diyos. Minsan kapag sinabing Diyos, para bagang ang layo niya para sa atin, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, hindi tayo bagay sa Kanya, pero para po na kung saan maramdaman mo na hindi ka iba sa Kanya, ano ang sabi po dyan? Sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo, tayo'y nagiging anak ng Diyos. Amen? Maramdaman mong hindi ka iba sa ating Diyos. Mararamdaman mo kung gaano ka kalapit sa puso ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ito po mga kapatid ang mawawala po sa atin kapag po tayo po ay
hindi natin kilanlin si Kristo, yung ugnayan mayroon po ang tao sa Diyos ay mawawala. Amen. Pero kapag kinilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, muling yung ugnayan na yan ay mapapanauli. Kaya ang sabi, kung siya ang iyong ama, hindi ka maghihirap. Amen. Di po ba? Mayaman ba ang inyong ama? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, mga kapatid, kapag hindi natin kinilala ang Panginoong Jesus, may mawawala po sa atin. Ano po yung mawawala po sa atin? Ang sabi po dyan sa sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata po 2 po sa unang sulat niya at talata po ay 5, ipinaparating po dito sa atin ni San Pablo ay ang ganito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen? Sino yung tagapamagitan natin sa Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating tagapamagitan. Kaya ang sabi ng ating Jesucristo, anumang hilingin ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ipagkakaloob niya sa inyo. Amen? Kung wala tayong ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, huwag kang aasa ng iyong panalangin ay diringgin ng Diyos. Amen. Malaking kawalan po ito sa buhay po ng isang tao na ang kanyang mga panalangin ay walang Diyos na dirinig. Ang sabi po, diringgin lamang ng Diyos ang ating mga dalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang tagapamagitan sa atin. Amen. Dinirinig ba ng Diyos ang inyong dalangin? Taas ang kamay ang answered prayer po. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Jesus na ito po yung ginawa ng ating Jesucristo. Gaano katiyak ng ating dalangin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay diringgin po ng Diyos. Si Kristo po ay muling nabuhay. Amen? Muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo para marinig na niya yung ating dalangin. Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay para na kung saan yung kanyang pangako na saan man may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan ay naruroon siya. Amen? Para maramdaman mo na ang dalangin mo ay talagang maririnig ng Diyos. Sinabi niya, saan man may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan ay naruroon siya. Ibig sabihin, hindi siya malayo sa atin ngayon. Dinig na dinig niya ang kahilingan mo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito po yung mawawala po sa atin kapag po tayo po hindi natin kinilala sa Jesucristo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Lagi natin tatandaan, maraming taong hindi nakakalimot sa Diyos. Amen? Naaalalang may Diyos. Subalit ang isang malaking katanungan, anong relasyon meron ka sa Diyos na ito? Amen. Ano ang relasyon mo sa Kanya? Kung ikaw ay anak ng Diyos, siguro alam mo kung anong dapat magiging kalalagayan ng buhay mo sa daigdig po na ito. Alam mo kung saan mo itatayo ang buhay mo bilang anak ng Diyos. Amen? Hindi mo hahayaan na ang buhay meron ka ay makakasira sa Kanyang pangalan. Kundi sisikapin mo na ang buhay meron tayo ay makapagbibigay karangalan sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang sabi sa sulat ni San Pablo, sa aklat po ng Korinto, kabanata po ay 12 at talata po ay 3, sa unang sulat ni Pablo dito sa aklat ng Korinto, kabanata 12, at talata po ay 3, ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ninumang Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Amen?
Hindi mo masasabi sa inyong kapwa, sa katabi mo, na si Kristo ang Panginoon ko kung wala sa iyo ang banal na Espiritu. Amen? Alam naman natin sa lumang buhay natin, napakahirap sabihin yan sa ating kaibigan. Amen? Mahirap banggitin ang pangalan na iyan, mga kapatid, sa ating mga kaibigan nung wala pa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit alam natin may Kristong ipinako sa krus, mga kapatid, pero hindi po natin basta-basta noong araw masabi na mabuti siya sa buhay natin. Amen. Na siya yung Panginoong kinikilala natin po sa buhay po natin. Pero ang sabi po dyan, sa taong kinakasihan ng banal na Espiritu, hindi niya ikinakahiyang banggitin ang pangalan na ito kanino paman. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Di ba, nung araw, kapag may problema tayo, di ba, sasabihin natin, hayaan mo na yan. Problema na yan, huwag mo intindihin yan. Pag-usapan na lang natin yan sa mabubuting usapan. Di po ba? Nung araw, gano'n naman tayo. Pero ngayon, di ba, sinasabi natin, sister, huwag ka mag-alala sa problema mo yan. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Kaya minsan kapag narinig iyo minsan ng kaibigan mo na kung saan ay hindi naman dati naririnig sa iyo yan, kinikilabutan kaya. Amen? Minsan niisip, ano kaya nakain ito? Pero nararamdaman niya nung sandali na yan na ang Diyos ay sumasa iyo. Purihin po natin ang ating Jesucristo dahil ang Diyos po na ito hindi mo ikinakahiyang dalhin sa puso niya sa oras ng kanyang mga pangangailangan. At ito po ang nais ng ating Panginoon. Sabi po, hindi yan ikinakahiya ng taong kinakasihan ng banal na Espiritu. At alam po natin, ang ating Jesucristo ay nakikilala po natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang pagkatao ng isang tao, ang sabi po, ay nakikilala iyan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Sabi po, mabuti ang sinasabi ng isang tao dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso at masama ang sinasabi ng isang tao dahil puno ng kasamaan ang kanyang puso. Ngayon ang ating Jesucristo, nakikilala natin ang kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng salitang ating napapakinggan buhat po sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kung ang Diyos ay pag-ibig, mararamdaman mo sa bawat salita ng ating Jesucristo yung pag-ibig na ito. Amen? Minsan, ang Panginoong Hesus, kausap niya ang mga tao sa kanyang paligid. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, habag ang nais ko at hindi hain. Amen? Yung salitang habag nung sandali na yan, doon nakakapaloob yung pag-ibig mayroon ang Diyos. Amen? Sapagkat ang taong mahabagin ay taong handang tumulong. Ang taong mahabagin, hindi niya ipagkakait ang anumang tulong na kailangan mo na alam niyang kaya niyang ibigay sa iyo. At alam natin ganyan ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang Diyos na mahabagin, bilang Diyos na ng pag-ibig, mga kapatid, doon sa mga salita niya na yon na kung saan habag ang ibig ko, sa salita na yon nakakapaloob doon ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ipinapakita niya sa pamamagitan ng pagiging handa niyang tumulong, pagiging handa ng Panginoong Hesus ibigay kung anong makakabuti po sa atin, maging ang kanyang buhay. Amen? Ay handa niyang ibigay para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Ang Diyos ay makatarungan. Amen? Na dyan po sa kanyang mga salita, makikita natin kung gaano siya makatarungan, kung gaano matuwid ang ating Panginoong Jesucristo. Na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay hindi po siya nagpaparusa. Amen? Hindi po siya nagpaparusa. Kahit ang tao'y makasalanan, kahit anong karami ang kasalanang ginawa ng tao, hindi po hinangad ni Kristo na ang taong makasalanan ay parusahan. Ang hangad ni Kristo, ang taong makasalanan, ang kailangan ng taong makasalanan, hindi parusa kundi pagpapatawad. Hindi ba makatarungan yun? Amen? Na minsan, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sino walang kasalanan ang siyang unang bumato, ipinaparating lang ng Panginoon sa mga taong iyon, ang Diyos ay makatarungan. Amen?
na kung saan dapat lahat ay makaranas, makatanggap ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung kinikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga salita, yung buhay na ito, ulitin ko, yung buhay meron ng ating Hesukristo, siyang buhay na ating niyayakap. Amen? Siyang buhay na ginugusto po natin at siyang buhay na kung saan idinadambana po natin sa buhay po natin. Amen? Idinadambana po natin sa puso po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 3 at talata po ay 4 o talata po ay 15. Itong sinasabi po sa unang sulat ni Pedro, kabanata 3 at talata po ay 15. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayo lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Alam po natin, pag sinabing tungkol sa ating pag-asa, ay yung kaligtasan na ating matatamo sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi natin dapat ikinakahiyang sabihin iyan sa bawat tao na kung saan kay Kristo nila masusumpungan ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po diyan, idambana po natin si Kristo. Pag dinambana natin si Kristo sa buhay natin, yung buhay meron siya kinakailangan makita sa bawat isa po sa atin. Amen? Tayong lahat ay naghahangad ng pagbabago ng buhay. Hindi lang tayo, kundi hangad din natin ang pagbabago ng buhay ng sino paman. Lalo na yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Kaya sabi ko nga, minsan kapag sa mga prayer meeting pinupuntahan ko sa mga probinsya, sa Maynila po, kapag wala pa yung preacher, kapag nalilate yung preacher dumating, nag-aalala yung mga workers. Bakit wala pa yung preacher? Diba? Bakit nag-aalala yung workers? Kasi sila ang tatayo. Ayan. Nag-aalala po sila, bakit wala pa yung preacher? Pero alam niyo po, pag dumarating yung preacher po, tuwan-tuwa po sila. Tuwan-tuwa po sila mga kapatid. Kasi bakit po? Dala-dala yung mabuting balita. Amen? Na kanilang hinihintay, na kanilang inaasahan. Subalit, yung preacher na yun, hindi naman nila kaano-ano. Amen? Hindi naman nila alam kung saan galing po iyon. Pero dahil po yun ay preacher po, maghahatid ng mabuting balita, tuwan-tuwa po sila. Amen? Kaya sabi ko, tuwan-tuwa sila. Siguro mas masaya sila kung ang nakikita nilang naghahayag ng salita ng Diyos, asawa nila. Amen? Kung ang naghahayag ng salita ng Diyos ay yung kanilang anak na pasaway. Di po ba? Masigit na kagalakan po iyon, mga kapatid. Masigit nating ikakatuwa po iyon. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoong Hesukristo. Mangyayari ang lahat ng iyan kapag ang ating Panginoong Hesus hindi natin ikinakahiyang idambana. Amen? Na yung buhay meron siya na ipinagkakalob po sa atin, maihayag natin sa ating mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi po dyan sa unang sulat ni Pedro, kabanata 2 at talata po ay 12, sinasabi po ay ang ganito, mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Maipagkakapuri kaya ang pagtitiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kung saan
na kinakailangan maihayag, maidambana sa puso ng bawat isa sa atin sa buhay po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero alam po natin mga kapatid, ang tunay na pagkilala kay Kristo at sa buhay na ibinibigay niya po sa atin ay nahahayag iyan kung handa tayong magtiis para sa Kanya. Handa ba kayo magtiis para sa Panginoong Hesus? Handa ba kayo magtiis hanggang alas 4 tayo dito? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sinong nagugutom na? Taas ang kamay. Mayroon. Ayan nyo, lilipas din yan. Ang sabi po dito sa aklat ng Pilipos, Kabanata po 1, talata ay 20, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob. Magkaroon ako ng lakas ng loob. Pagdating po sa hangarin na kung saan mga kapatid, yung buhay mayroon si Kristo ay patuloy natin maidambana po sa buhay po natin, nangangailangan po iyan ng lakas ng loob. Bakit pag sinabing lakas ng loob, hindi basta-basta iyan na maidambana natin. Maraming kalaban ang buhay na mayroon si Kristong tinatanggap natin. Maraming kalaban yan sa mundo pong ito. Amen? Maraming gustong sumira niyan mga kapatid. Kaya kinakailangan natin ang lakas ng loob. Kinakailangan natin ang tapang. Kasi kapag wala sa atin yan, matatangay tayo. Madali tayo matukso. Amen? Kaya yan ang dalangin ni Pablo para wag siyang magkulang. Ang sabi niya, kailangan niya ang lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan niya ng karangalan si Kristo. Amen? Ang pagyakap ng buhay na yan para maidambana si Kristo sa buhay natin ay ang pagiging handa kang magtiis. Amen? Handa ba kayo magtiis? Kaya sabi ni San Pablo po dito, sa mabuhay at sa mamatay, kinakailangan maidambana si Kristo. Maipakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi niya dapat ikahiya ang ating Panginoong Jesus. Kailan dumarating sa puntong ikinakahiya natin si Kristo? Kailan? Kapag nasa matitindi na tayong pagsubok minsan. Amen? Minsan may mga pag-uusig dumarating sa atin. Ayan, kaka-El Shaddai mo, sinasabi mo pagpapalain ka, bakit ganyan buhay mo? Amen? Na minsan, nahihiya na rin tayo dumalo. Minsan marami nang pinanghihinaan, marami nagbabackslide kapag dumarating na po riyan. Pero nung sabi ni Pablo, kinakailangan lakas ng loob, may pagpapala man o wala, kinakailangan mabigyan niya ng karangalan si Kristo. Amen. Sa gitna man ng mga pagsubok dumarating sa buhay niya, kinakailangan ang sabi niya, huwag siyang magkulang na maidambana si Kristo sa buhay ng bawat tao. Madala, maipakilala kung ano ang biyayang dala-dala ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung biyaya na yan, taglay-taglay nyo. Amen? Na ang sabi po, dumaan man kayo sa pagsubok minsan, dumaan man kayo sa pag-uusig, maparusahan man kayo dahil kay Kristo, ang sabi po dyan, may pagpapala kayo. Pagpapalain kayo ng Diyos. Kasi minsan kaya walang pagpapala. Bakit? Kapag may pagsubok, ang dalangin natin, Lord, alisin mo. Di po ba? Pero marami nagsasabi sa atin, kung kaano karami ang pagsubok, masigit ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ang problema, wala tayong pagsubok na pagtatagumpayan, puro pinaaalis natin kay Lord. Amen? Alam natin ang pagpapala kapag nagtatagumpay tayo sa mga pagsubok na yan, doon naghihintay. Amen? Kaya ang sabi ni Pablo, hindi niya dumadalangin, alisin ang pagsubok, kundi bigyan siya ng lakas. Amen? Ng lakas na maging sa gitna ng pagsubok, matayuan niya ang kalooban ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, patuloy o Diyos na pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay na ibinibigay mo sa amin. Sa patuloy o Diyos na pagbabago mo po ng buhay po namin.
Pinasasalamatan ka namin, Panginoong Hesus. Sa patuloy, Panginoong Hesus, na pagkakalob mo sa amin ng init, O Diyos, na ikaw ay aming paglingkuran, Panginoong Hesus. Na patuloy, Panginoong Hesus, kauhawan ang banal mong gawain, kauhawan ang iyong mga salita, kauhawan ang iyong banal na kalooban, kauhawan na masunod, O Diyos, ang lahat mong mga utos. Salamat, Lord God, sa init na yan, alab na yan na inilalagay mo sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat sa kalakasang ibinibigay mo sa amin, Panginoong Hesus. Dalangin namin, dakilang Diyos. Patuloy kami magkaroon ng isang malinis na puso, Panginoong Jesucristo. Isang puso na kung saan walang ibang hangarin, kundi ikaw ay maparangalan. Dakilang Diyos, ito po ang aming dalangin. Isang pusong tapat, isang pusong dalisay, ang siyang likhain mo po sa bawat isa po sa amin. Pusong hindi ka ikinakahiya, Panginoong Jesucristo, kundi puso o Diyos na handa kang idambana, Panginoong Jesus, sa puso namin, sa buhay ng bawat tao. Puso, Panginoong Jesus, ang walang ibang hangarin, kundi dalhin ka, O Diyos, sa puso ng maraming tao, Panginoong Jesus. Ipakilala ka, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at tagapagligtas naming lahat. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoong Jesus, na sa mabuhay at mamatay, Panginoong Jesucristo, ang pangalan mo, O Diyos, ang aming maisisigaw. Ang pangalan mo ang aming maitataas, Panginoong Jesucristo. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoong Jesus, na ang buhay meron ka, Panginoong Jesucristo, ang buhay na maihayag namin sa aming buhay, sa bawat gagawin po namin, O Diyos, para ikaw ay aming maparangalan at para maihayag sa buhay ng maraming tao na mayroong Diyos na mabuti, may Diyos na nagbabago ng buhay ng tao para sa ikabubuti po naming lahat at para sa aming ikaliligtas. Samahan mo kami, O Diyos, araw-araw. Pagharian mo ang bawat isa po sa amin, dakilang Ama, at dalangin namin, dakilang Diyos,
Patuloy mong ilaan sa amin ang iyong mapagpalang kamay. Hawakan kami't ilayo sa anumang masama, ilayo kami sa anumang kapahamakan, bagkus akayin mo kami, O Diyos, sa isang matuwid na pamumuhay, upang ang buhay mayroon ka mahayag sa amin at ang liwanag na mayroon ka ay magiging liwanag na taglayin namin, upang ang mga nasa kadiliman, O Diyos, ay madala namin sa iyong liwanag, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Hinihiling ko sa mga sandali na ito, sa aming pagkatok sa pintuan ng puso mo, Panginoong Hesus, pagbuksan mo nawa kami at ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan. Panandalian tayo, taas natin yung ating mga prayer request, at habang nakataas, panandalian tayong manahimik at hingin nyo sa Diyos ang inyong nais sa Kanya ngayon. Nakikinig sa iyo ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama, upang ang ating dalangin ay makarating sa ating Amang nasa langit at patuloy na dumaloy sa buhay natin. Sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay para sa atin, isa lang ang kahilingan niya sa kanyang Ama: tugunin ang ating mga dalangin, pagalingin ang ating mga karamdaman, palakasin tayo sa oras ng ating mga kahinaan, pagkalooban tayo sa oras ng ating mga pangangailangan, ipagkaloob sa atin ang tagumpay sa ating mga pangarap, sa ating mga pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang lahat ng kahilingan ngayon na kanilang itinataas sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Salamat, dakilang Diyos, pagpalain mo ang lahat, O Ama, ng magandang kalusugan, kalakasan, dakilang Diyos, pagpalain mo rin ang mga among kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo. At patuloy, Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos, ay patuloy pagpalain at punuin ng lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan. Sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon muugat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan.
Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente't iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasian at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all you po. Thank you. And see you tomorrow.